Ano kaya ang nangyari kay Satanas sa katapusan ng mundo? Saan kaya napunta ang demonyo? Kalimutan mag-click ng subscribe at bell notification button para updated kayo sa aming mga future uploads. Tara, simulan na natin! May isang anghel na bumaba mula sa kalangitan at dala-dala nito ang susi sa abyss o kailaliman at isang malaking kadena. Hinuli nito ang dragon o ang sinaunang ahas. Ito ay ang Diablo o Satanas at itinali niya ito ng 1,000 taon. Tinulog niya ito sa abyss o kailaliman. Tinandado at sineli niya ito at itinago siya dito. Ito ay sa kadahilanan na para hindi na siya makapanlinlang ng mga tao. Ito ay magtatagal hanggang matapos ang 1,000 taon. Matapos ito, siya ay pawawalan sa sandaling panahon. Makikita rin ang mga trono na kung saan nakaupo ang mga nilalang na pwedeng humusga. At lumabas ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa testimonyo nila kay Jesus at sa salita ng Diyos. Kahit kailan, di nila sinamba ang mapanlinlang na hayop o beast o ang estatwa nito. Wala rin silang marka ng beast sa kanilang noo o kamay. Sila ay mabubuhay muli at sasama sa paghahari ni Jesus ng 1,000 taon. Ang tawag dito ay ang unang pagkabuhay o ang first resurrection. Mapapalad at mga banal ang nakasama dito sa unang pagkabuhay. Ang pangalawang kamatayan ay walang lakas laban sa kanila. Sila ay magiging pari ni Jesus at ng Diyos at sila ay maghahari kasama niya ng 1,000 taon. At makalipas rin ang 1,000 taon, pawawalan si Satanas sa kanyang kulungan at ito ay manlilinlang ng mga tao sa 4 na sulok ng mundo, kasama si Gog at Magog, at para ipunin silang lahat para sa isang labanan. Ang dami nila ay singdami ng buhangin sa dalampasigan. Nagmarcha sila sa lahat ng panig ng mundo at pinalibutan ng kampo ng mga taong para sa Panginoon, ang mga taong mahal niya ng husto. Ngunit isang apoy ang nagmula sa langit at nilaman ng lahat ng mga kalaban. Ang demonyo naman o si Satanas na nanlinlang sa kanila ay itinapon sa lawa ng kumukulong asupre, kung saan ang hayop at ang false prophet ay itinapon din. Dito sila ay paparusahan ng walang patid, umaga at gabi at habang buhay. Isang malaking puting trono ang lumabas at nakaupo dito ang Panginoon. Nahahawi ang mundo at ang kalangitan. At dito lumabas ang lahat ng mga namatay at sila ay nakatayo sa harap ng trono. Dito ang mga libro ay binuksan. At ang isang libro ay binuksan na kung tawagin ay ang aklat ng buhay. Ang mga namatay ay huhusgahan ayon sa kanilang ginawa at ito ay nakatala sa mga libro. Iniluwa ng karagatan, ng kamatayan at ng Hades ang mga dati ng mga namatay. At sila din ay huhusgahan ayon sa kanilang mga nagawa. Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa kumukulong asupre. Ang kumukulong asupre ay ang pangalawang kamatayan. At sino man na ang pangalan ay di nakatala sa aklat ng buhay ay itatapon sa kumukulong lawa ng asupre. Nakakatakot itong storya nating ito, no? Lalo na kung ito ay magpapatungkol sa ating buhay. Ngunit, nandyan ang Panginoon na siya ay nagpakapako at namatay sa krus upang iligtas tayong lahat.